Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3921. Noon lang seryosong sinabi ni Mumumo, hindi ba nag-aaral si Tuan Chuan kamakailan? Alam mo rin na iba ang baby natin sa ibang mga bata. Kung siya ay mag-aaral sa isang normal na paaralan, maaaring ito ay masyadong espesyal at hindi angkop para sa kanya. Makisama sa mga bata. Pagkatapos kong magtanong kay Dean Emperor, nagrekomenda siya ng isang pribadong akademya kung saan ang mga bata at kanilang mga magulang ay matatag at kilalang mga pamilya mula sa buong Kyushu. Kasi nag-cultivate na sila simula pagkabata, lahat sila ay talented. Nako, hindi naman magiging espesyal kapag kasama nila si Tuan Chuan. Biglang tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo na may kaunting pagsisisi. Sa katunayan, pagkatapos gumaling si Tuan Chuan, maaari na siyang lumaki ng normal. Natural, kailangan din niyang formal na mag-aral, magsanay, at makilahok sa iba't ibang extracurricular na aktibidad tulad ng ibang mga bata. Kahit na anak siya ng Sword God, dapat ay mayroon siyang sariling buhay at sariling circle of friends. Ako ang ama, naging pabaya ako, dapat ako ang mag-ayos ng pagpasok. Alam mo, kinuha ni Mumumo ang isang dokumento at sinabing, kung tutuusin, ikaw ang tagapag-alaga, kung sumasang-ayon ka, lagdaan mo ito. Mga salita. Sinulyapan ito ni Ye Fan at nalaman na ang pangalan ng paaralang ito ay medyo nangingibabaw, na tinatawag na Eternal Academy. Medyo tigre din ang address, ito pala ay nasa Wolong Valley sa Kangzhou, na isa sa mga dragon veins na kinikilala ng pamilya Shenlong. Kung ang akademyang ito ay walang sapat na background, imposibleng magbukas doon. Ang akademya, isa pang akademya. Napabuntong hininga si Ye Fan at nagtanong, ang sinaunang akademya na ito ay dapat magkaroon ng maraming background, tama ba? Siyempre, sinabi ng presidente ng akademya na ang pangulo ng akademyang ito ang kanyang tagapagturo. Ang pinakarespetadong pinunong akademiko ng sangkatauhan. San Juli, si Tia Xiao Qingshan ay nag-aral doon ng ilang taon noong siya ay bata pa, at isang katlo ng mga pinuno ng mga pangunahing angkan ay nagtapos doon, sabi ni Mumumo. Napakalakas. Medyo nagulat si Ye Fan. Palagi niyang iniisip na ang pinakamalakas na paaralan sa Human Alliance ay ang Kyushu School of Emperor Ziggy. Oo, nag-imbestiga na rin ako, at alam ko na maraming pribadong universidad ang may mas mahabang kasaysayan at malalim na pundasyon. Tumango si Ye Fan, pinag-isipan ito ng mabuti, pagkatapos ng lahat, sa mahabang kasaysayan ng Human Alliance, imposibleng magkaroon lamang ng isa o dalawang universidad. Bagamat siya ay itinuturing na emperador ng sangkatauhan, sa katunayan, siya ay wala sa alyansa ng tao sa mahabang panahon. Marami siyang hindi alam tungkol sa kasaysayan at kultura, lalo pa ang mga larangan ng akademikong edukasyon. Bagaman ang Kyushu Academy ay ang pinakamalaking paaralan sa Human Alliance, maraming nangungunang powerhouse at makasaysayang pamilya ang kinikilala lamang ang Chenggo Academy. Ang akademyang ito ay may prinsipyo na hindi ito nagtuturo ng paglilinang, nagtuturo lamang ng mga tanong at pakikitungo sa iba. Ngumiti si Mumumo at sinabi, anyway, hindi na kailangang lumabas si Tuan Tuan para pag-aralan ang ganitong uri ng cultivation. Ang Chenggo Academy na ito ang pinakaangkop para sa kanya. Pagbalik ng kapatid ko, matutuwa siyang malaman na si Tuan Tuan ay naging isang edukadong babae. Oo. Walang problema si Ye Fan dito, talagang hindi niya kailangan ng iba para turuan ang kanyang mga anak na magsanay. Mumo, may puso ka, may pasasalamat na sabi ni Ye Fan. Sa pagkakaalam niya, simula nang mawala si Su Qingzhou, si Mumumo ang madalas na namumuno sa pag-aalaga kay Tuan Chuan. Sa bagay, kahit gaano pa ka-close ang mga tita na hindi magkadugo. Bukod dito, ang likas na katangian ni Mumumo ay madaling makisama kay Tuan Chuan, at gusto rin siya ng mga bata. Do you need to tell me this? Wala si ate, syempre kailangan kong alagaan ang anak niya. Bakas ng kalungkutan ng mga mata ni Mumumo, hindi ko matutulungan ang kapatid ko sa mga nangyari noon, magagawa ko lang ito para sa kanya. Tinapik ni Ye Fan ang balikat ng babae, huwag kang mag-alala, iuuwi ko si Qingzhou. Iyan ang sinabi mo. Kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Hoy, gaano ka kadalas nagsinungaling sa akin? Noon, nagsinungaling ka sa akin para sa baon, at nagsinungaling ka sa akin. Hindi na nakapagpatuloy si Mumumo, namula ang kanyang mukha, at sinabing, bilisan mo at pumirma. Magpapatala ako para sa Tuan Chuan. Natakot din si Ye Fan na malantad, kaya mabilis niyang pinirmahan ang kanyang pangalan. Nga pala, sa academy, alam kong anak ko si Tuan Chuan, kaya hindi ko siya aalagaan, di ba? Tanong ni Ye Fan. Bro-in-law, masyado kang maraming iniisip, may grupo ng malalakas at marangal na bata doon, bukod pa, napakaraming tao na tinatawag na Ye Fan. Hindi mo kukunin ang mga bata, sino ba talaga ang maniniwala dyan, diyan saan nag-aaral ang anak ng Diyos? Napakurap si Mumumo. Naisip din ito ni Ye Fan, at hindi siya nagpakita, kaya dapat walang problema. Tay, ayoko na mag-aral, gusto ni Tuan Chuan kasama si tatay. Biglang niyakap ng maliit na matabang babae ang binti ni Ye Fan at nagsimulang kumilos na parang layaw na bata. Si Ye Fan ay napakagaan ng loob na halos pumayag na siya, ngunit sinabi pa rin niya sa isang mahigpit na mukha, nagiging mapanlin lang na naman ako. Hindi, masunurin kang mag-aral. Little rascal, lagi kong iniisip ang pagiging tamad, huwag mong istorbohin ang iyong ama, kailangan niyang pumunta sa ang iyong ina ay bumalik. Kinuha ni Mumumo ang bola at umalis kasama ang mga dokumento.
Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa sa maliit na galit na ekspresyon sa mukha ng kanyang anak, nakakaramdam ng cute at medyo nakakaawa. Ngumiti si Han Yinseng at nagsabi, noong bata pa ako, ayaw kong pumasok sa paaralan, at umiyak ako kasama ang aking ama ng mahabang panahon. Hindi inaasahang sinabi ni Ye Fan, naiintindihan mo ba kami? Umiling si Han Yinseng, hindi ko maintindihan, hulaan, ngunit. Ang ganitong bagay, anuman ang tanso o pilak, ay tila karaniwan. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa, parang nasa bahay, pero medyo close sila. Nang makita niya si Chu Yunyao, abala ang babae sa pagsubok ng isang set ng Star Vault Armor. Nang makita niya ang Dreamy Metal Armor, muling nabigla si Han Yinseng sa teknolohikal na obra maestra sa kanyang harapan. Xiao Yaoyao, sabihin ko sa iyo, nagkataon lang talaga. Hulaan mo kung ano ang na-encounter ko. Sasabihin na sana ni Ye Fan si Chu Yunyao tungkol sa kanyang mahiwagang karanasan. Bigla, napatingin si Chu Yunyao sa kanila, at mabilis na pumunta sa harapan ni Han Yinseng. Hinawakan niya ang pulso ni Han Yinseng at tinitigan ang star map bracelet dito. Saan nanggaling ang bagay na ito? Si Han Yinseng ay pinigilan ng malakas na aura na ito, ang kanyang mukha ay tense, at hindi siya tumugon. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, ang mga mata ng babaeng ito ay masyadong masama, at nakikita niya ang pangunahing punto ng sabay-sabay. Ang kanyang pangalan ay Han Yinseng, hindi ko maintindihan ang iyong tanong, bamantong hininga si Ye Fan, siya ay mula sa Baiyin Civilization. Nagulat ang magagandang mata ni Chu Yunyao, at pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumingin sa lalaki. Magsimula tayo sa simula. Nagkaroon ng pagkakataon si Ye Fan na gumawa ng maliit na error sa kanyang operasyon, na humantong kay Han Yinseng at Frostmark, at masusing sinabi itong muli. Malinaw niyang naramdaman na hindi mapigilan ni Chu Yunyao na gusto siyang pag-alitan ng ilang beses, ngunit na-control niya ito. Xiao Yaoyao, sa huli, sa tingin ko ito ay mabuti. Mayroon tayong paraan upang buksan ang star map ng malaking mundo, ano sa palagay mo? Ngumiti si Ye Fan. Ngumisi si Chu Yunyao, naisip mo na ba kung ano ang mangyayari? Ang lima nating kabihasnan kung hindi si Miss Han ang pumunta rito, kundi isang mata ko. Nang sumagot si Ye Fan, sinabi ni Chu Yunyao, ang digmaan ay isa na namang digmaan ng pandarambong at pananalakay. Kahit na panghawakan natin ito sa huli, ito ay magiging isang sitwasyong pagdanak ng dugo muli. Nandito ka rin ba? Ngumisi si Ye Fan. Maaaring hindi gusto ng gintong sibilisasyon ang lugar na ito, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ito gusto ng Silver Civilization. Bamantong hininga si Chu Yunyao at sinabing, ayaw kong makipagtalo sa iyo tungkol dito. Agad niyang inabot si Han Yinseng. Nag-alinlangan si Han Yinseng, hinubad ang star map bracelet, at ibinigay ito. Talaga, matutulungan mo ba akong mag-recharge? Nagpatuloy si Han Yinseng sa pagkumpas. Gayunpaman, tinawag ni Chu Yunyao ang Starfire Armor at pinindot ang isang aparato sa tabi ng kanyang tainga. Sa pagsasalita muli, ang boses ni Chu Yunyao ay sumailalim sa ilang espesyal na pagtrato. Gusto ko munang subukan, at pagkatapos ay ibigay sa iyo ang sagot kapag tapos na ako. Natigilan si Han Yinseng, paano mo natutunan ang ating wika? Anumang wika ay lohikal. Natukoy ng data ang iyong wika at mga salita, at hindi ito mapaghihiwalay sa 10. Pagkatapos magsalita ni Chu Yunyao, bumalik siya para subukan. Tanging si Han Yinseng lamang ang naiwan na nakatitig sa kanyang likod ng walang laman, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Kabanata 3922 na pangunahing sibilisasyon. Naiintindihan ni Ye Fan ang ekspresyon ni Han Yinseng. Kilala niya si Chu Yunyao hanggang ngayon, at naranasan niya ang napakaraming malalaking eksena, ngunit namamangha pa rin siya kay Chu Yunyao paminsan-minsan. Miss Han, interesado ka bang makita ang paligid ng aming Kyushu? Nilalayo ni Ye Fan na samantalahin ang pagkakataong ito para makipag-chat ng higit pa kay Han Yinseng para matuto patungkol sa Great World at Shenshishing. Okay. Payag kang kunin ako, mas maganda pa yan. Bakas sa mukha ni Han Yinseng ang pag-aalala nang matapos siyang magsalita. Ngunit, nagmamadali pa rin akong hanapin ang aking lolo. Kung maantala tayo, sasalakayin ng mga tao ng pamilyang Shuang ang ating pamilyang Han. Nakangiting sabi ni Ye Fan, alam kong mayroon kang mahahalagang bagay na dapat gawin, ngunit ang problema, ngayon ay ikaw din wala ng ibang paraan kundi ang maghintay. Napabuntong hininga si Han Yinseng at pinilit na ngumiti, kung gayon, guguluhin kita. Pagkatapos umamin ni Ye Fan kay Chu Yunyao, naunawaan din ni Chu Yunyao at sinabing pagkatapos makumplito ang inspection, sasagutin siya. Kaagad, kinuha ni Ye Fan si Han Yinseng palabas ng laboratorio at pumunta sa Yuncheng. Damhin ang kaunlaran at pag-unlad ng alyansa ng tao ng malapitan, upang ang mga mata ni Han Yinseng ay puno ng kinang. Napakatyaga rin ni Ye Fan, at dinala siya sa commercial district, namimili at namimili. Natikman ni Han Yinseng ang ilang lokal na espesyal na merienda, at nagsimulang malaman ang lahat tungkol dito kasama si Ye Fan. Nakakamangha talaga, paano uunlad ang isang tansong sibilisasyon sa ganoong antas. Sa ating sibilisasyong Yinshuang, iilan lamang ang pinakamalaking lungsod-estado, na may hahambing dito, sabi ni Han Yinseng. Nagtanong si Ye Fan, ano ang laki ng iyong lungsod-estado? Mahirap sabihin. Ang mga maliliit na lungsod-estado ay may populasyon na ilang libo o 10,000 libo, habang ang mga mas malaki ay maaaring mangibabaw sa mga teritoryo ng ilang mundo.
Sa lungsod-estado, ang mga rehistradong tao ay hindi bababa sa 100 bilyon. Natigilan si Ye Fan, 100 bilyon. Tumango si Han Yinsheng, oo, sa tingin mo ba maraming tao? Mapait na ngumiti si Ye Fan, medyo nga. Iyon ay dahil ang ating sibilisasyong Yinshuang ay may napakahabang kasaysayan. Sa ilalim ng proteksyon ng Diyosa ng tubig, ito ay karaniwang mapayapa. Wala pa tayong nakatagpo ng anumang malalaking digmaan o kalamidad, kaya pagkatapos ng mahabang panahon na dumami, natural na tataas ang populasyon, paliwanag ni Han Yinsheng. Napabuntong hininga si Ye Fan, sa huli, hindi ka masisira ng regular, talagang komportable. Nagsisi si Han Yinsheng, napaka-komportable sa pangkalahatan, ngunit ang ganitong uri ng hindi nagbabagong sibilisasyon ay gumawa ng lahat ng klase sa ating mundo. Napakatatag nito. Kunin ang aming pamilyang Han bilang isang halimbawa. Kahit na kami ay itinuturing na isang mayamang pamilya sa lungsod-estado, maaari lamang naming lunukan ang aming mga boses sa harap ng pamilya Shuang. Ang ari-arian ng pamilyang Han, ang aking ama at ang iba pa ay walang magagawa tungkol sa kanya, napapikit si Ye Fan, Miss Han, makinig ka, matutulungan ka ba ng iyong lolo? Natawa si Han Yinsheng sa kanyang sarili, sa totoo lang. Isang beses ko lang nakilala ang lolo ko, at hindi ko alam kung matutulungan niya ako. Isang beses ko lang nakilala. Bakit? Matapos tanungin si Ye Fan, unti-unti niyang naunawaan ang background ng pagtakas ng babae mula sa kasal. Lumalabas na ang ina ni Han Yinsheng, ang angkan ng Wu, ay mula sa ibang sibilisasyong pilak. Ang pamilyang Wu ay nasa negosyo sa loob ng maraming henerasyon, at itinuturing din itong isang kilalang pamilya, na mas malakas kaysa sa pamilyang Han. Gayunpaman, ang mga magulang ni Han Yinsheng ay may magandang impresyon sa isa't isa sa isang cross-civilization trade exchange. Ang pangyayaring ito ay nagpagalit sa lolo ni Han Yinsheng na si Mr. Wu Hengtong. Dapat mong malaman na ang ama ni Han Yinsheng, si Han Yasheng, ay bunsong anak lamang ng pamilyang Han at walang karapatan sa mana. Kung hindi dahil sa inter-civilization war, magdudulot ito ng malaking contradiction at magdadala ng kapahamakan. Hindi makapaghintay si Wu Hengtong na mapunit ang balat ng pamilyang Han. May isip ng isang tao kung gaano ang galit na grupo ng mga anak ni Wu Hengtong, tulad ng isang perla sa palad ng kanyang kamay, ay nalinlang ng isang kaawa-awang manugang. Mula noon, sinabi ni Wu Hengtong na pinutol na niya ang kanyang anak na babae. Makalipas ang maraming taon, nang makita ni Han Yasheng na namimiss ng kanyang asawa ang kanyang mga magulang sa kanyang bayan, nagkaroon ng lakas ng loob ang pamilya ng tatlo at minsang bumalik sa pamilya Wu. Noong panahong iyon, hindi pinansin ni Wu Hengtong ang kanyang anak na babae at manugang, ngunit binigyan si Han Yinsheng, ang kanyang apo, ng isang jade pendant ng pamilya Wu. Ang jade pendant na ito ay ibinigay sa akin ng aking lolo noon. Naglabas si Han Yinsheng ng isang piraso ng malinaw na itim na jade, na may character sa isang gilid, na dapat ay Wu, at isang family crest sa kabilang panig. Bagaman namatay ang aking ina, hindi man lang siya nilingan ng aking lolo, ngunit alam kong ayaw siyang makita ng aking lolo, ngunit hindi niya kayang makita siya. Sinabi ng nanay ko na dahil ibinigay sa akin ng lolo ko itong jade pendant ng pamilya Wu, nakilala niya ako. Apo, kaya lang. Ang pamilya Shuang ang nambubuli sa atin this time. Hindi ko alam kung matutulungan tayo ng lolo ko. Nagtanong si Ye Fan, napakakapangyarihan ba ng pamilya Shuang? Hindi mo ba alam iyon? Nalaman ko na ang buong kabihasnan natin ay tinatawag na Yin Shuang. Ang pamilyang Shuang ay ang royal family ng ating sibilisasyong Yin Shuang. Bagaman maraming sangay ang pamilyang Shuang, ang linyang kinabibilangan ni Shuang Faiyo ay hindi ang pangunahing linya, ngunit hindi rin ito isang bagay na maihahambing ng aming pamilyang Han. Mapait na sinabi ni Han Yinsheng, sa totoo lang, napakamakasarili ko rin, kung tatanggapin ko ang aking kapalaran at susundin ko ang Shuang Faiyo na iyon, hindi ko kailangang hayaan ang aking pamilya na makipagsapalaran para sa akin. Tanggapin mo ang iyong kapalaran, hindi ba pagkatapos ng pamilya, dapat tanggapin ng lahat ng binyubuli ng pamilya Shuang ang kanilang kapalaran. Umiling si Ye Fan at sinabing, hindi ikaw ang may kasalanan, ang mga tao ng pamilya Shuang, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Nang inag ang katawan ni Han Yinsheng, at binigyan niya ng matalim na tingin si Ye Fan, medyo namumula ang kanyang mga mata. Salamat, ganoon din ang sinabi sa akin ng tatay ko, kaya nag-ipon ako ng lakas ng loob para makatakas, sana lang pumayag si Lolo na kunin ang mga miyembro ng pamilya natin. Kung tutusin, ang pamilyang Wu ay nasa 5th civilization. Mayroon ding industriya. Hanggat makakatakas tayo sa 5th at makakuha ng legal na paninirahan, walang magagawa ang pamilya Shuang sa atin. Nakinig si Ye Fan, 5th civilization. Napakalakas nito. Siyempre, yan ang Big Four. Isa sa mga gintong sibilisasyon. Sinabi ni Han Yinsheng na may pananabik na mga mata, isang malaking karangalan para sa aming lahi ng pilak na makapanirahan sa 5th. Kung hindi, ang Marshall family ng aking lolo ay mas mahusay kaysa sa aming pamilyang Han. Ito ay mas malakas. Ito. Because they have business dealings with Physics Research Institute, para doon sila makapagnegosyo. Si Ye Fan ay nagpakita ng isang napakanatutunang hitsura, Miss Han, ako ay interesado sa ginintoang sibilisasyon. Bakit hindi mo ako ipakilala pa? Siyempre kaya mo, pero. Ang dami kong nasabi, medyo nauuhaw ako. Tumingin si Han Yinsheng sa isang tindahan sa sulok ng kalye. Tiningnan ito ni Ye Fan at alam niyang ngumiti. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo ang dalawa sa kalye sa ilalim ng parasol.
Si Han Yinseng ay sumubo ng Yangji Nectar, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Pagdating sa pagkain at pag-inom, ang mga tao sa mundo ay nag-iisa pa rin. Ang milk tea shop na ipinasa mula sa lupa ay maaaring talagang lupigin ang lahat mula sa Silver Civilization. Matapos masiyahan ni Han Yinseng ang pagnanais ng kanyang dila, nagpatuloy siya, bagaman mayroong higit sa 100 ginintoang sibilisasyon, ang mga ito ay talagang nagmula sa 4 na sibilisasyon. Shenqi, Aztlan, Anda at Fiz. Kabanata 3923 Pumulandit. Nang marinig ito ni Ye Fan, agad siyang na-refresh, Shenqi. Shenqi Xing. Iyan ba ang Shenqi Xing kung saan matatagpuan ang akademya? Napakurap si Han Yinseng, kilala mo talaga ang akademya ni Shenqi Xing. Sabi ko sa iyo diba? Sinabi ni Ye Fan na may malabong ngiti, narinig ko rin ito, ngunit hindi ko alam kung paano ito dumating. Bagamat mausisa si Han Yinseng, tinatamad siyang magtanong. Ang kabihas ng Shenqi ay sinasabing ang pinakamatandang gintong sibilisasyon. Ito ay masasabing sumasaklaw sa lahat. Ang pinagmulan ng maraming sibilisasyon ay nagmula doon. At ang Shenxixing ay isang espesyal na pag-iral sa sibilisasyong iyon. Bagaman ang Shenxixing ay pag-aari ng mga Diyos na si Kai, ngunit ito ay nagsasarili, dahil ang controller nito ay ang Origin Temple, na siyang sentro ng kapangyarihan ng buong malaking mundo. Nang inag si Han Yinseng at umiling, hindi ko nababanggitin ito sa iyo, nag-aalala ako na kung masyado akong nagsasalita, masasaktan ko ang mga taong iyon. Kinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tila nakakatakot talaga ang impluwensya ng templo, at hindi man lang nang ahas si Han Yinseng na banggitin ito. At ang sibilisasyong Aztlan ay ang pinakamagandang sibilisasyon. Ang mga Aztlan ay lahat gwapo at maganda, na nagtataguyod ng primitive at dalisay na kagandahan. May isang tanyag na kasabihan sa mga pangunahing sibilisasyon, isinilang ang mga Aztlan, kaya lahat ng nabubuhay na nilalang ay nagiging pangit. Bagaman ito ay medyo pinalaki, ang pangkalahatang lahi ay mapapahiya sa harap ng mga Aztlan. Hindi sumang-ayon si Ye Fan, ang pangit at maganda ay mga subjective na perception, at iba-iba ang pananaw ng lahat. At saka, kapaki-pakinabang ba ang magmukhang maganda? Sa katunayan, ang kagandahan ng mga Aztlan ay kinikilala lamang ng karamihan sa mga tao. Ngunit kung sa tingin mo na ang Aztlan Civilization ay isang bird-adong unan, nagkakamali ka. For the Great Gold Civilization ay tungkol sa pakikipaglaban sa kapangyarihan. Ang mga kasanayan sa mahika ng Aztlan Civilization ay masasabing ang pinakamahusay sa lahat ng mga pangunahing sibilisasyon. Sila ay mayaman sa makapangyarihang mga salamangkero. Tumango si Ye Fan. At paano naman sina Anda at Fiz? Ang Anda at ang sibilisasyong Aztlan ay medyo magkasalungat. Ang sibilisasyong Anda ay nagsusulong ng pakikipaglaban. Maraming mandirigma ng iba't ibang propesyon, at hinahabol nila ang kapangyarihan sa pakikipaglaban at walang pakialam sa hitsura. Ngunit dahil ang sibilisasyong Anda ay masyadong makapangyarihan, kahit na sila ay malakas sa labanan, sila ay palaging nakakalat na buhangin. Napabuntong hininga si Han Yinseng, bagaman ang tatlong sibilisasyong ito ay napakahusay, ngunit ang aming mga lahi ng pilak ay halos pareho. Walang pagkakataong manirahan doon. Tanging ang sibilisasyon ng Fiz, sila ang tanging sibilisasyon na nagtataguyod ng teknolohiya at gusto ang sari-saring pag-unlad. Ang organisasyon ng pamamahala ng Fiz ay ang Research Institute, kung saan mayroong lahat ng uri ng warlocks, sila ay nahuhumaling sa pananaliksik. Upang ituloy ang kaalaman at scholarship. Upang makagawa ng mas mahusay na pananaliksik, pinapayagan ng mga taga-Fiz ang iba pang mga sibilisasyon at lahi na pumunta sa kanila upang magnegosyo at mamuhay. Sa madaling salita, ito ay upang matulungan silang harapin ang iba't ibang bagay maliban sa pananaliksik at akademya. Upang makapag-concentrate sila sa kanilang pananaliksik. At ang mga taong Fiz ay mas makatwiran, at wala silang masyadong malakas na diskriminasyon sa lahi. Maraming Bronze Race ang maaaring magkaroon ng lugar sa Fiz. Narinig ito ni Ye Fan, at malamang alam niya ito. Ibaba. Mukhang hindi talaga madaling puntahan si Shen Qixing, iyon ang base camp ng gintong sibilisasyon. Itong Eternal Emperor, ano ang unang upuan para mapunta siya sa akademya? Kung makakarating ako ng ligtas sa akademya ay isang tanong. By the way, ngayon lang ba mitiyanak, si Miss Chu? Narinig ko na ang isang mekaniko ay magbalot ng kanyang katawan sa isang makina, tanong ni Han Yinseng. Si Ye Fan ay madalang nakikinig, mekaniko. Ay, may ganoong uri ng magsasaka. Siyempre, kumurap si Han Yinseng, ikaw na tansong sibilisasyon, hindi mo ba kinikilala ang mga magsasaka na tulad nito? Umiling si Ye Fan, narito na tayo. Si Yun Yao ay isang scientist, hindi isang cultivator. Biglang sinabi ni Han Yinseng, ang warlock ay isa sa 5 propesyon, ang mechanic ay isang sangay nito, mayroong necromancer, alchemist, spearman at iba pa. Marami. Ngunit napakabihirang ng mga mekaniko, dahil nangangailangan sila ng napakataas na pangagham at mecha attainment, at maraming malalakas na master ng mekaniko sa FITS. Gusto lang sabihin ni Ye Fan na ang isang Gundam ay kayang lumaban may magulong kapangyarihan ng mga practitioner. Ngunit pag-isipan ito ng mabuti, ang Star Vault armor ni Chu Yunyao ay unti-unting umabot sa antas na ito. Mula sa puntong ito, talagang imposibleng maliitin ang grupong ito ng kay Gundam. 5 trabaho, paano ang 4 pa? Tanong ni Ye Fan.
Mga mandirigma, salamangkero, summoner, at orakulo, hindi ba sinabi ko lang na mayaman si Oslon sa mga salamangkero, at higit sa lahat ay mandirigma si Anda? Nakinig si Ye Fan, naiintindihan ko ang iba pang mga uri, ang mga orakulo ay anong uri ng trabaho. Nakangiting sinabi ni Han Yinseng, walang mga orakulo sa iyong angkan, at ang mga orakulo ay mga lingkod ng Panginoong Diyos, mga debotong mananampalataya. Maraming tao ang isinilang na may biyaya ng Panginoong Diyos, at ang ilan ay lumalaki, umaasa sa tapat na pananampalataya upang matamo ang kapangyarihang ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. Ang oracle ay ang uri ng monghe na tumatanggap ng kalooban ng Diyos at naglilinang ayon sa patnubay ng Diyos. Diyos na mandirigma, salamangkero, salamangkero. Lahat sila ay mga orakulo, at ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan nila at ng mga ordinaryong magsasaka ay kung ang kanilang lakas ay malakas o hindi ay nakasalalay sa malaking lawak kung ang pangunahing Diyos ay malakas o hindi, at kung sila ay sapat na maka-Diyos. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, hindi ba ito ay humiram ng kapangyarihan ng pananampalataya mula sa Panginoong Diyos? Hindi ang iyong sariling kapangyarihan, magkano ang maaari mong makamit? Napakataas ng lower limit. Kung tutuusin, ang Panginoong Diyos ay nagbibigay ng kaunting kapangyarihan sa kalooban, at maraming tao ang hindi makakamit ito sa buong buhay nila. At ang oracle ay pinuprotektahan ng Panginoong Diyos, at karamihan sa mga tao ay hindi nang ahas na pukawin ito sa kalooban, dahil sa takot na parusahan ng Diyos. Tumango si Ye Fan. Ito ay totoo. Katulad ng ilang tao na gustong pumasok sa establishmento at maging civil servant, kahit mahirap maging mataas ang upper limit, karamihan sa kanila ay mga hamak. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ito ay isang gawaing bakal, na mas mahusay kaysa sa ilang mga tao na tumatakbo sa paligid at nakikipagsapalaran at hindi matatag. Ang orakulo ay katumbas ng pagiging isang nakababatang kapatid sa pangunahing Diyos, kahit na hindi siya maaaring maging isang malaking tao, maaari pa rin siyang kumain at uminom ng maanghang na pagkain sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. No wonder. Ginagamit mo ang Star God Compass na iyon para i-classify ang iyong strength. Lumalabas na ginagamit mo ang trabaho para ibahin ang mga cultivator. Nag-isip si Ye Fan. Ayon sa pagkakaiba sa pagitan ng ginto at pilak na sibilisasyon, dapat siyang ituring na isang mandirigma. Isang uri ng eskrimador. Gayunpaman, maaari rin siyang gumawa ng mahika at iba pa. Hindi ba ito ay isang dobleng paglilinang ng mga taktika? Bilang karagdagan, maaari kang magtaas ng isang grupo ng mga bagay sa iyong sariling dragon pool, at ipatawag ang mga ito sa panahon ng labanan. Ito ba ay itinuturing na isang summoner? Kung titingnan mo ito, malakas ba talaga siya? Ye Fan, anong tinatawa mo mag-isa? Hindi maiwasang magtanong ni Han Yinseng nang makita niya ang kakaibang ngiti sa mukha ng lalaki. Si Ye Fan ay bumalik sa kanyang katinuan at ikinaway ang kanyang kamay para itago ang kanyang kahihiyan. It's alright, I just sounded interesting. Bye. Ang daan, Miss Han, alam mo ba kung paano makarating sa Shen Kixing? Paft. Direktang iniluwan ni Han Yinseng ang inumin. Kabanata 3924 na impulsive. Anong niloloko mo? Pumunta sa Shen Shishing. Hindi ako nangangarap na mangarap. Nagtaka si Ye Fan, bakit, hindi ako makakapunta? Pakiusap, kahit bitawan mo ako, hindi ako maglalakas loob na umalis. Ipinaliwanag ni Han Yinseng, ang Diyos ng paglikha ay nagsimulang unti-unting likhain ang malaking mundo mula sa ginintoang sibilisasyon. Ang larangan ng bituin kung saan matatagpuan ang apat na pangunahing ginintoang sibilisasyon ay siksik na, at maraming tao na hindi nakapagsanay ay hindi kayang pumunta doon. Ang lahi ng pilak ang pinakabinibisitang Fizz ay ilan lamang sa mga panlabas na mundo ng Fizz, at hindi ako nang ahas na pumunta ng masyadong malalim. Para sa Shen Qixing ng sibilisasyong Shenqi. Dapat kahit papaano ay may lakas ito na higit sa sterling silver para makasama. Survival. Malinaw ang iyong naririnig, ito ay kaligtasan. Ito ay paghinga at paglalakad lamang. Kung gusto mong makipaglaban sa mga tao sa Shen Qixing, ang Kargada. Hindi maisip. Nagtataka na tanong ni Ye Fan, ang ibig mong sabihin ay great gravity. Si Han Yinseng ay nagbigay ng isang halimbawa, ilagay natin ito sa ganitong paraan, ang kapangyarihang sirain ng isang bundok sa ating mundo ay maaaring hindi kayang durugan kahit isang bato sa Shen Qixing. Huwag mong isipin, ang gininto ang lahi. Ipinanganak silang napakalakas, kung ang mundong ginagalawan nila ay napakarupok, hindi ba basta-basta na lang silang mawawasak. Naunawaan ni Ye Fan, ito ay katumbas ng isang super strengthened gravity cabin. Pagkatapos makinig, mas gusto niyang pumunta. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Ang malupit na iyon. Hindi ko alam kung saang sibilisasyon ito galing. Baka sa Shen Qixing. Sa sandaling ito, nakatanggap si Ye Fan ng mensahe mula kay Chu Yunyao, na humihiling sa kanila na bumalik sa laboratorio. Agad na bumalik si Ye Fan kasama si Han Yinseng. Miss Chu, kamusta ang bracelet ko? Naiinip na tanong ni Han Yinseng. Kunin mo at subukan mo. Ibinalik ni Chu Yunyao ang star map bracelet kay Han Yinseng. Ito ay. Kumunot ang noo ni Han Yinseng, nalaman niyang may layer ng pula na nakakabit sa labas ng bracelet, at iba ang buong kulay. Gumawa ako ng ilang mga pagbabago dito, muling hinubog ito ng mga particle, at nagdagdag ng ilang kristal na ore. Kailan? Narinig ito ni Han Yinseng, namutla ang kanyang magandang mukha, at galit siyang nagtanong, bakit hindi mo ako tanungin kung sumasang-ayon ako? Magpapatibay ka ba? Walang ekspresyon si Chu Yunyao.
I just want you to charge it, hindi ko sinabing i-transform mo ito. This is a star map bracelet, the technological crystallization of the Fizz civilization. I bought it for a lot of money. Gaano kalakas ang loob ng mga siyentipiko ng Bronze Civilization na baguhin ang mga teknolohikal na produkto ng gintong sibilisasyong ito? Napaluha si Han Yinseng, alam mo ba? Ako. Kailangan ko pa ring umasa dito para mahanap ang lolo ko, ang tatay ko at ang iba pa na naghihintay ng tulong. Sa pag-iisip na baka hindi na siya makaalis, si Han Yinseng ay malapit ng gumuho. Akala ko may nakilala akong mabuti at mabait na tao, wasak pala. Tiningnan ni Ye Fan ang eksena sa kanyang harapan at may gustong sabihin, ngunit hindi pa rin niya ibinuka ang kanyang bibig. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ni Chu Yunyao. Tapos na. Mahinang tanong ni Chu Yunyao. Tumingin si Han Yinseng sa kanya ng masama, ano? May nasabi ba akong mali? Alam mo ba ang prinsipyo ng Star Map Bracelet na ito, at paano ito ginawa? Tanong ni Chu Yunyao. Sumimangot si Han Yinseng, paano ko malalaman? Ito ang teknolohikal na pagkikristal ng gintong lahi, ako, alam ko. Nakakamangha ang mga salita ni Chu Yunyao. Ikaw, how could it be? Bago pa matapos magsalita si Han Yinseng, biglang hinawakan ni Chu Yunyao ang isang kamay at dinampot ang isang pulang pulse eres sa gilid. Hindi ko ito napansin kanina, ngunit talagang may ilang stack sa experimental bench ni Chu Yunyao. Mga bracelet na may iba't ibang kulay. Huwag sabihin na si Han Yinseng ay natigilan, si Ye Fan ay natulala. Wala pang kalahating araw, bakit si Chu Yunyao ay gumawa ng napakaraming star map bracelets? Sa tingin mo, gumawa ng ilang panunood ng similar, iyon ay. Bago matapos magsalita si Han Yinseng, binuksan na ni Chu Yunyao ang isang star map. Ang malaking halaga ng data at impormasyon ay nagsimula na ring magpakita. Si Han Yinseng ay natulala at nag-alinlangan sa buhay. Talagang gumagana ang bracelet na ito. Oo, ngunit ang material ay karaniwan. Ang particle component na idinagdag ko para sa iyo ay ang pinaka-advanced na spark na material. 3 beses ang imbakan ng enerhiya, 20 beses ang lakas, at matibay na buhay, kaya hindi ko nasasabihin. Kung ayaw mo, matutulungan kitang ibalik ito sa orihinal, malamig na sabi ni Chu Yunyao. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, Xiao Yao Yao, paano mo maiisip na gumawa ng napakaraming kopya? Sumulyap sa kanya si Chu Yunyao, ayaw mo bang kopyahin ko lang ang nasa loob? Ikaw Fan. Hinawakan ang ilong, naiintindihan talaga siya ng babaeng ito. Walang pakialam si Han Yinseng sa anumang bagay, at mabilis na sinubukang patakbuhin ang isang serye ng mga function ng Star Map Bracelet. Nalaman niya na ang lahat ng mga function ay talagang normal, kahit na ang kahusayan ng operasyon ay hindi maganda. Mas mataas pa. Paano ito? Paano ka, isang tansong sibilisasyon, magkakaroon ng ganoong advanced na teknolohiya? Tandang padamdam. Sinabi ni Chu Yunyao, hindi mo alam kung ano ang agham, paano ka magiging kwalipikadong suriin ang teknolohikal na nilalaman ng bagay na ito. Ang bagay na ito ay may teknolohiya, ngunit kung ang kabilang partido ay isang ginintoang sibilisasyon, hindi ito mahirap itayo. Dahil para sa ginintoang lahi, marami sa mga pangunahing prinsipyo ng Pulse Eres na ito ay ang kanilang karaniwang kahulugan sa buhay, at hindi kailangang pag-aralan. Nang marinig ito ni Yinzing, nahihiya ang kanyang mukha. Iniyuko niya ang kanyang ulo bilang paninisi, I'm sorry. Miss Chu, I was so rude now. Okay lang, kung tutusin, isa kang maharlikang lahi ng pilak. Sinadya itong sinabi ni Chu Yunyao, at espesyal si Han Yinseng. Parang nahihiya. Nang makita ni Ye Fan ang natatarantang hitsura ng babae, sinabi ni Ye Fan, Miss Han, nasaktan mo talaga si Yunyao, bakit hindi mo? Pagbayaran mo pa siya. Kabayaran. Ako, nagmamadali akong lumabas, parang walang mahal. Ang mga bagay ay maaaring ibigay kay Miss Chu, sabi ni Han Yinseng. Hindi mo kailangan ng ari-arian, gusto ni Yunyao na matuto tungkol sa teknolohiya ng iba't ibang sibilisasyon. Bago ka umalis, sabihin sa kanya hanggat kaya mo ang tungkol sa iyong nalalaman, sabi ni Ye Fan. Pero hindi ako warlock, at wala pa akong ginawang scientific research. Sabi ni Chu Yunyao, hindi bale, tatanungin kita, kailangan mo lang sagutin ang alam mo. Kahit na gusto ni Han Yinseng na umalis ng nagmamadali, ngunit pumayag pa rin. Pagkaraan ng isang araw, karaniwang tinanong ni Chu Yunyao ang lahat ng gusto niyang malaman. Sa katunayan, si Han Yinseng ay naguguluhan din. Sumagot lang siya ng oo o hindi, ngunit hindi niya maintindihan ang lahat ng gustong malaman ni Chu Yunyao. Sa pagkakita na ang kanyang layunin ay nakamit, si Ye Fan ay walang dahilan upang kaladkarin si Han Yinseng sa lahat ng oras. Hanapin muli ang Shenlong Temple, at ipadala si Han Yinseng sa sinag ng liwanag. Pagkatapos ng naturang pagsubok, kinumpirma rin ni Ye Fan na ang kanyang walang kapantay na layunin ng espada ay talagang mapipilit na buksan ang pagbubukas ng Shenlong Temple at dalhin ang mga tao. Miss Han, kailangan mong magpaalam para makita ka libu-libong milya ang layo. Sana ay makilala mo ang iyong lolo at mailigtas ang pamilya Han. Ngumiti si Ye Fan at nagpaalam. Basa ang mga mata ni Han Yinseng. Bagamat may mga paikot-ikot sa proseso, salamat sa lalaking nasa harapan niya, ligtas siya at nakaranas ng ibang mundo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang salpok, nagkusa si Han Yinseng na humakbang pasulong at yakapin si Ye Fan. Kabanata 3925 mga sagot.
Natigilan si Yefan, ano ang sitwasyon? Hindi ka nakipag-ugnay sa batang babae na ito, di ba? Si Yefan ay palaging lumalayo sa kanya mula noong nakilala niya siya. Napaka-gentleman niya. Gayunpaman, dahil sa mga aksyon ni Yefan, hindi namamalayang pinahahalagahan ito ni Han Yinseng. Dahil sa kabihas ng Yin Shuang, kilala rin ang kagandahan ni Han Yinseng, kaya naakit nito ang pagnanasa ng young master ng pamilya Shuang. Gayunpaman, pagkatapos siyang makilala ni Yefan, walang intensyon ang Ginoong Chen Chen na sakupin siya. Hindi lamang iyon, ngunit tulungan din siyang malutas ang mga paghihirap, dalhin siya upang maibsan ang kanyang kalooban, samahan siyang magpahinga, kumain at mag-shopping. Sa huli, wala akong hiniling na kapalit sa kanya, I just wished her safety, Miss Han. Binuksan ni Yefan ang kanyang mga kamay at hindi ng ahas na tumugon ng madali. Pagkatapos ng lahat, hindi ko alam, anong uri ng kagandahang asal ito, o iba pa. Binitawan ni Han Yinseng ang kanyang mga kamay, pinunasan ang kanyang mga luha, at ngumiti ng maganda. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng kakaibang lalaki na tulad mo. Nagtaka si Yefan, kakaiba. Ano? Mali. Pangit ba ako? Tanong ni Han Yinseng. Paano, ang hitsura mo, kahit anong hitsura mo, ay walang kinalaman sa kapangitan. Nakangiting sabi ni Yefan. Kung ganoon, bakit hindi ka interesado sa akin? Sa sandaling nagtanong si Han Yinseng, naramdaman niyang napakabigla nito at namula ang kanyang mukha. Natigilan si Yefan, at nalaman kaagad kung ano ang iniisip ng babae. Hoy! Ang sarili kong alindog na pambabae at panlalaki. Miss Han, same time na sinabi ni Yefan, sa palagay ko. Masyado kang na-pressure ngayon, hindi ko dapat samantalahin ang panganib ng iba, ano sa palagay mo? Nang marinig ito ni Han Yinseng, ang kanyang maningning na mga mata ay tumitig sa lalaki, ang kanyang puso ay tumitibok na parang USA. Kinagat niya ang labi ni Huahua at galit na sinabi, sa tingin mo, hindi pa rin ako sumasang-ayon. Pagkatapos magsalita, mabilis na tumalikod si Han Yinseng, hindi nang ahas na tumingin muli kay Yefan. Ngumiti si Yefan, wala talaga siyang ideya. Si Han Yinseng ay talagang maganda, ngunit sa kanyang bahay, ito ay karaniwan lamang. Kapag mas pinapanood mo ito, mas natural kang magiging immune. Yefan. Ha? Ako. Maaari akong manirahan sa fees sa hinaharap. Ang pangalan ng negosyo ng aking lolo ay tinatawag na Wuzin Pavilion. Ngumiti si Yefan, okay, kung may kakayahan akong pumunta, tayo ay nakatakdang magkita. Muli, kinuyam ni Han Yinseng ang kamay ni Su, goodbye. Pagkatapos sabihin iyon, inactivate ni Han Yinseng ang Star Map Bracelet, nilock ang target, at pumasok sa daanan sa tulong ng isang kalasag. Nang makita ang pagkawala ng figure ni Han Yinseng, naramdaman ni Yefan na medyo komplikado. Hindi dahil pinaalis ko ang isang magandang babae, ngunit dahil naisip ko na kapag pumasok ako, haantong ito sa walang katapusang mga sibilisasyon. Bilang karagdagan sa kalawakan ng Watay, mayroong maraming mga sibilisasyon tulad ng mga bituin, na talagang kagilahil-alas. Iyan ba ang kawalang hanggan, tumatakbo at tumatakbo sa gayong mundo? Hindi nakapagtataka, kahit ang Demon Dragon Emperor ay walang kinalaman sa kanya. Umiling si Yefan, bumalik si Yefan sa laboratorio ni Chu Yunyao na may sirang Dragon Shadow. Sa harap ni Chu Yunyao, isang napakakomplikadong star map ang ipinakita sa oras na ito. Patong sa patong, patuloy na nagbabago. Paalisin. Tanong ni Chu Yunyao. Tara na. Salamat sa kanya, ang star map ng malaking mundong ito ay nakatulong sa amin na malutas ang maraming problema. Sinabi ni Chu Yunyao, ngayon, walang hangganan sa malaking mundo, ito ay parang isang cycle. Ang buhay na katawan. Ang ilang mga mundo ay namamatay sa lahat ng oras, at sila ay patuloy na muling isilang. Gayunpaman, ang pangunahing bagay ay ang apat na gintong sibilisasyon na kanyang binanggit. Tungkol sa iba pang mga sibilisasyong pilak at tanso, sila ay nasa sa alon ng paggalaw sa malaking mundo, buhangin lang sa dagat ang patuloy na pataas-baba. Tinitigan ito ni Yefan saglit, pagkatapos ay ngumiti ng mapait, nahihilo lang ako sa pagtingin dito, kaya kalimutan mo na, sabihin mo lang sa akin kung paano ako makakapunta sa Shenshishing. Sigurado ka bang gusto mong pumunta? Tanong ni Chu Yunyao. Nagtanong si Yefan, bakit, sa tingin mo ba hindi ko ito magagawa? Sinabi ni Chu Yunyao, mula sa sinabi ni Han Yinseng, ang iyong lakas, kahit na pumasok ka sa ginintoang sibilisasyon, ay dapat na walang problema. Ang pagpunta sa academy ay hindi para makipaglaro sa iyo, dapat dahil sa tingin ko talaga ay may pagkakataon ka. Pero ngayon ang tanong, kung pupunta ka, ano ang dapat kong gawin dito? At saka, ang sulat ng rekomendasyon na iyon ay ninakaw ng turistang iyon, makapasok ka ba talaga sa akademya? Walang magawa si Yefan, ang bangka ay natural na dumiretso sa tulay, at siya ay nag-aalangan, at walang magagawa. Star Map Bracelet, kapag ginamit mo ito, makakapunta ka sa sibilisasyong gusto mong puntahan. Kapag sigurado kang aalis ka, halika at kunin mo ito sa akin. Tumango si Yefan at tumalikod para umalis. Pagkapasok niya sa bahay ni Yuncheng, lumapit sa kanya si Gu Qing. Munting Marky, may darating na bisita sa iyo. Sa pribado, tinatawag pa rin ni Gu Qing si Yefan Haoye. Nagtaka si Yefan, may mga bisita. Kakaiba, hindi man lang niya napansin na may mga tagalabas sa bahay. Well, bagamat hindi ko pa ito nakikita dati, ito ay palaging napakakakaiba. Ako.
Hindi ako maglakas loob na magsalita ng masyadong maraming, kaya ihahain ko siya ng tsaa. Nasaan siya? Ang hanging garden, sabi ni Guqing. Hindi na nagsalita si Yefan at naglakad papunta sa magandang rooftop. Sa isang cast iron chair, nakaupo ang isang lalaking nakakasual na damit, umiinom ng green tea at tinatanaw ang tanawin ng Yuncheng. Hindi naman masama ang bahay mo, tahimik sa gitna ng pagmamadalian. Bata pa lang ako, bakit hindi ko naisip na tumira sa skyscraper at magtayo ng sky garden? Nanliit ang mga mata ni Yefan, at sinabi niyang hindi niya ito moari. Ito, bakit ka mag-isa? Pumunta si Yefan sa gilid at umupo. Saving the fifth wife, iba talaga. Hindi naman maliit ang card, di ba? Pag-usapan natin ang tungkol sa isang bagay, at kailangan nating dalawa na pumunta para makita ka. Nakangiting tanong ni Laolin. Sabihin mo na lang, huwag mo siyang pakinggan, baka magkamali ka na naman, nakangiting sabi ni Yefan. Ito ba ang Chaang Bilukan? Dinala mo ito mula sa Earth? Tanong ni Laolin. Nagkibit balikat si Yefan, hinding-hindi ko inaalagaan ang mga bagay na ito sa bahay. I guess may babaeng nagdala nito pabalik sa Earth. Halos nakalimutan ko, maraming konfidante sa paligid mo. Tumango si Laolin, isang lalaking may hawak na espada at espada, kung walang babae sa bahay na tutulong sa kanya, talagang mahihirapan siya. Oo, marami talaga akong utang sa kanila. Ang iniisip nila ay nasa akin, at ako. Kadalasang ginagamit ito sa espada. Espada. Nil-arrow ni Laolin ang kanyang panlasa. Gaano man ito pinakinggan ni Yefan, pakiramdam niya ay medyo wala ito sa lugar. Lumapit ka sa akin, hindi ba dapat uminom ka ng isang tasa ng tsaa at makipag-chat? Paano magkakaroon ng chat sa mundo? Ano pa, hindi chat? Sabi ni Laolin na may emosyon. Ang ulo ni Yefan ay natigilan saglit, Brother Demon Dragon King sa simula, nakikiusap ako sa iyo, huwag kang maging palaisipan, magsalita ka. Ibinaling ni Laolin ang kanyang ulo upang tingnan siya, at pagkatapos ay inilagay ang tasa ng tsaa sa mesa. Nakatataas. Pumunta ka. Academy. Natahimik si Yefan, nakasimangot. Nagpatuloy si Laolin, kung nag-aalala ka sa kung ano ang mangyayari dito, hindi mo na kailangan. Si Yewuya ay nanalo, tutuperin ko ang aking pangako, at kahit na makipagdigma ako sa templo, hindi ko hahayaang masira si Wutai. Kapag nagpunta ka sa akademya, una, binibigyan ka nito ng pagkakataong mahanap ang iyong asawa, na kung ano ang nararapat sa iyo, pangalawa, sa tingin ko, baka makahanap ka ng sagot. Kabanata 3926 na kalahati. Sagot. Anong sagot? Tanong ni Yefan. Ngumiti si Laolin, kung darating ang panahon, natural mong malalaman. Malamang naiintindihan ni Yefan kung ano ang ibig sabihin ni Laolin, ngunit kung masyado siyang nagsasalita, makakaapekto ito sa kanyang paghuhusga. Para sa ilang mga bagay, tanging sa pamamagitan lamang ng pag-honest nito ay mahahanap niya ang sagot na para sa kanya. Academy, kung hindi mo sasabihin, pupunta rin ako. Pero, ano ang pinanggalingan ng turistang iyon? Si Yefan ay nag-iisip tungkol sa katotohanan na ang sulat ng rekomendasyon ay ninakaw. Siya, isa lang siyang multo na gumagala, mahinang sabi ni Laolin. Ang malungkot na maltong iyon, bakit ako pinipigilan na pumunta sa Shenshishing at kunin ang dokumentong iyon? Tanong ni Yefan. Ito. Hindi ako masyadong malinaw, ang taong iyon ay napakasukat, at tamad akong mag-alala tungkol dito, sabi ni Laolin. Hindi nakaimik si Yefan. Pagkaraan ng mahabang panahon ng pakikipag-usap, hindi niya naintindihan ang pinanggalingan ng turista. Kung makapasok ka sa akademya, maaari kang pumasok ng may sulat man o wala. Pinapababa ka lang ni Eternal sa unang upuan. Walang limitasyon kung paano ka papasok. Mayroong kakaunti ang maaaring makapasok sa akademya mula pa noong unang panahon, kailangan mong magsikap. Napangiti si Yefan, napaka-relax mo, binantayan ko itong 5 babae, kaya mo ba? Nakapikit, anak, walang gaanong tao sa buong mundo ang naglalakas loob na kausapin ako ng ganito. Ang puso ni Yefan ay kumikibot, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagbago, at sinabi niya, sa kasalukuyan, ang kasalukuyang ikalimang asawa ay higit na nalampasan. Panahon na para umiral ang kumbensyonal na sibilisasyong tanso. Ang ganitong tansong sibilisasyon ay maaaring masira ang nakapirming kaalaman ng malaking mundo at yumanig ang pundasyon ng dominasyon ng templo. Kung talagang may problema ang templo, maglaro ng masama, walang prinsipyo, sigurado ka bang kaya mo ba itong panindigan? Si Laolin ay may mapaglarong ekspresyon at sinabing, bago ka lumabas, hayaan mong mamasyal ako. Let's go. Saan ka pupunta? Dati. Natapos na ni Yefan ang pagsasalita, naramdaman niyang umiikot ang buong katawan niya. Umaasa ako. Nagmura si Yefan sa kanyang puso at halos hindi sumigaw. Dahil natagpuan niya na ang kanyang katawan ay ganap na wala sa kontrol, at ang buong tao ay agad na hinayla ng isang nakakatakot na puwersa, umalis sa orihinal na espasyo. Sa Sky Garden, sa sandaling dumating si Guqing na may dalang tsaa, nalaman niyang nanginginig pa rin ang mesa at upuan, at nawala ang tao. Sa sandaling ito, nalaman ni Yefan na isang napaka-hindi pamilyar na nakakatakot na magulong enerhiya ang dumagsa sa paligid. Sa isang kakaibang mundo, hindi ko alam kung nasaan ito. Hindi sinasadyang ginamit ni Yefan ang walang kapantay na layunin ng espada upang protektahan ang kanyang katawan, sinusubukang kontrolin ang kanyang katawan. Gayunpaman, kahit anong pilit ni Jian Yi na sirain ang kapangyarihang kumokontrol sa kanya, tila ito ay medyo mahina.
Anak, huwag kang mag-abala, hindi ka makakalaya, ngunit hindi ka rin maaaring mamatay. Ang boses ni Laolin ay nanggaling sa itaas. Tumangala si Ye Fan, nalaman lamang na hinihila siya ni Laolin, gumagalaw ng kamangha-mangha sa oras at espasyo. Naramdaman ni Ye Fan ang desperadong lakas ng agwat. Kahit na maaaring baliwalain ng kanyang sword intent ang lahat ng katangian at batas, mahirap baliwalain ang ganap na kapangyarihan. Parang Goshok na nangaagaw ng maya. Walang magarbong dito, kumakapit lang ito ng mahigpit at pupunta kung saan man ito gustong pumunta. Gaano man kalawak ang pakpak ng maya, hindi ito makakatulong. Nang nabigla si Ye Fan, tumigil si Laolin. Nandito na. Pinatatag ni Ye Fan ang kanyang isip, at pagkatapos ay maingat na pinagmasdan ang nakapaligid na sitwasyon. Sa magulong espasyo ng enerhiya, walang malinaw na nakikita si Ye Fan sa unang tingin. Naramdaman na lang niya na sumikip ang dibdib niya at sumikip ang mga daluyan ng dugo. Sa kanyang physical fitness, talagang napakahirap dito. Huwag kang masyadong mahiya. Sinubukan ni Ye Fan ang kanyang makakaya na mag-concentrate at sinuri ang nakapaligid na sitwasyon kasama si Wu Suang. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, sa wakas ay may nakita si Ye Fan. Kung gayon, ito ba ay isang sibilisasyon? Isang malawak na field ng bituin sa harap nito, makulay at medyo katulad ng Wu Tai. Oo, talagang may 3 sibilisasyon dito, ngunit kung makikita mo ang isa, ayos lang, mahinang sabi ni Laolin. Napalunok si Ye Fan, at unti-unti niyang napagtanto ang nangyari. Sa katunayan, puwersahang inilayo siya ni Laolin mula sa Watai, at pagkatapos ay hindi dumaan sa dakilang daan ng daigdig, ngunit direktang pumasok sa magulong kawalan ng dakilang mundo. Ang mga channel ay tinatawag na mga channel dahil, tulad ng mga daluyan ng dugo, nakikipag-usap sila sa isa't isa. Sa labas ng channel, mayroong mas mataas na konsentrasyon ng chaos power, at napakahirap na mabuhay, pabayaan ang paglipat ng malalayong distansya. Kung si Ye Fan ay hindi Chaos Seed, mayroon siyang Emperor's Sword Intent, at sapat na ang kanyang lakas, naging abo na siya sa sandaling pumasok siya. Ang matandang halimaw na ito ay hindi pumunta sa isang magandang kalsada, at dumiretso sa dagat ng apoy. Nang nag-iisip si Ye Fan kung ano ang gagawin ni Laolin dito. Ang sumunod na eksena ay nagpatens kay Ye Fan. Ang sibilisasyon sa hindi kalayuan ay mabilis na binalot at sinalakay ng isang madilim na puwersa. Parang itlog na nilalamon ng malaking bibig. Kasabay nito, lumitaw sa paligid ang isang gulat at labis na takot na boses. Hindi ko alam kung ang Demon Dragon Emperor ay narito sa simula. Kung ikaw ay nasaktan, mangyaring hilingin sa Demon Dragon Emperor na maging mabait. Nalaman ni Ye Fan na ang taong ito ay humihingi ng awa sa pamamagitan ni Shenlang Yin. Kung titingnang mabuti, ito ay isang figure na nakabalot sa isang grupo ng asul na liwanag. Walang duda na ang maaaring lumitaw dito, at nagmamakaawa pa rin, ay dapat na pinuno o tagapamahala ng sibilisasyong ito. Hindi nagtagal, 2 boses ang nagmula sa magkaibang direksyon. Nakita ko na ang Demon Dragon King sa simula. Kilalanin ang kanyang kamahalan ng Demon Dragon King. Kung nakakuha ka ng amnestia, mabilis na umatras. Behan yan, iyong nilalang na gumagamit ng dugo para kontrolin ang mga mananampalataya, natatandaan ko na ito ay isang special na produkto, sa iyong panig, tama ba? Yung kapwa Simon, anong pakinabang ang naibigay nito sa iyo? Nanginginig ang asul na figure at nagmamadaling lumuhod, iniligtas ng Demon Dragon King ang buhay ko. Wala akong pagpipilian, pinapayagan tayo ni Lord Simon na sumanib sa Oslan Alliance. Ye Fan nagising, ang ibig sabihin ba nito ay dugo ng kordero? Ito pala ay ang dugo ng kordero ay inilipat mula sa ibang sibilisasyon patungong Watai at ibinigay sa matandang Diyos. Simon, naaalala ko ang Caesar noong panahong iyon, tila tinatawag niyang plug o isang bagay. Tila walang alinlangan na ito ang tagahatol ng templo. Hindi ko gusto ang pananakot ng mahina, ngunit hindi ko rin gusto ang pagkatalo. Kumain ka ng kalahati, kakainin ko ang natitira, at ibibigay ko kay Simon. Kasabay ng pagbagsak ng boses ni Laolin, kalahating bituin na lang ang natitira sa piraso ng sibilisasyong iyon. Lugar. Ang bilis ay napakabilis na walang proseso. Ang manager, si Behan yan ay nanginginig, at tanging sabi, salamat sa iyong kabaitan, umalis ka na. Si Behan ay hindi nang ahas na magsalita ng walang kaparirikan, at tahimik na umatras. Natigilan si Ye Fan, hindi nakakalma ng mahabang panahon. Sa napakaikling panahon, isang sibilisasyon ang kinain ni Laolin. Ilang buhay ang naroon, at sa sandaling iyon, nalipol ito. Bigla niyang napagtanto na ang maamo at simpleng lalaking ito ay tumutuntong sa iskarlatang dagat ng dugo, ang mga taluktok ng mga bangkay. Kabanata 3927 lang. Bagaman, alam na ni Ye Fan ang ginawa ni Laolin. Ngunit para talagang makitang pumatay si Laolin gamit ang kanyang sariling mga mata, hindi ito kasing simple ng pagpatay, ngunit isang pagkasira sa totoong kahulugan. Gayunpaman, ang higit na nagpang-inig kay Ye Fan ay hindi ang ganitong uri ng kapangyarihan. Gayunpaman, nang gamitin niya ang kapangyarihang ito, si Laolin ay mapagpasyahan at mapagpasyahan. Naramdaman ni Ye Fan na kung siya iyon, hindi niya kakayanin ang gayong walang awa na kamay. Pagkatapos ng lahat, ang tagapamahala ng sibilisasyong ito ay nahihirapan din, at ang mga nilalang, na maaaring walang alam, ay biglang nawala. Dapat maunawaan ni Laolin ang mga bagay na ito, ngunit wala siyang pakialam.
Ngayon, naniniwala ka ba sa pangako ko? Tumalikod si Laolin at nakangiting sinabi. Wala akong anumang pag-aalinlangan, ngunit kung gagawin mo ito, madarama ba ng templo na ikaw ang nagkukusa na manggulo? Tanong ni Ye Fan. Anak, pagdating sa pagudyok sa templo, hindi ka ba nangunguna ngayon? Hindi nakaimik si Ye Fan, at mukhang tama siya. Hanggat ang ikalimang asawa ay patuloy na umiiral, ito ay ganap na lumabag sa mga tuntunin ng templo. Sa orihinal, hindi pinapayagan ng manager na umalis sa kanyang mundo nang walang pahintulot. Pero dahil na-abolish na ang rules, so I don't mind, kahit gaano pa ang destroy. Ilang. Sinabi ni Laolin na may malamig na tono sa kanyang tono, matagal na mula nang lumabas ako, ang ilang mga lalaki ay talagang sumisipsip ng kanilang mga ilong. Sabi ni Ye Fan, suportahan ng matandang Diyos, si Simon ba iyon? Tama, bagaman hindi ito ang kanyang sariling ideya, ngunit totoo na may ginawa siya sa kanyang likuran, tumanggo si Laolin. Kung ako yun, pipiliin kong patayin ang manager na iyon sa halip na kainin ang kalahati ng isang sibilisasyon, na pabuntong hininga si Ye Fan. Kung mawala ang manager na ito, ang sibilisasyon ay ganap na mababasa, at kung ito ay mawala, ito ay higit sa kalahati ng isang sibilisasyon. Sumimangot si Ye Fan at walang magawang sinabi, para sa akin, ang mga bagay na ito ay napakalayo pa, marahil ay tama ka. Walang tama o mali sa ganitong uri ng bagay. Bahagyang sinabi ni Laolin, nasa akin ang aking mga prinsipyo. Mayroon kang sariling personalidad, kung ang iyong mga iniisip ay katulad ng sa akin, hindi na kailangang hayaan kang mahanap ang sagot. Habang nabubuhay ka, mas mauunawaan mo na ang pinakamahirap na bagay sa mundo ay hindi kailanman makamit ang isang tiyak na gawin mo lang ang gusto mong gawin. Hindi komportable si Ye Fan sa sandaling ito, masyadong malaki ang pressure ng magulong espasyong ito. Nang marinig si Laolin na nagpapanggap na napakalma, gusto niyang pag-alitan ang kanyang ina. Sa tingin ko ay hindi ka na magagapi sa mundo, bakit hindi mo iangat ang templo at igawad sa akin ang unang lugar sa akademya, lahat tayo ay masaya. Sinabi ni Laolin nang may panghihinayang, sa palagay ko ay ganoon din, ngunit sayang, hindi lang ako natatakot sa templo, kung gusto mong ibagsak ito, hindi mo ito magagawa pansamantala. Mukhang may malalakas na tao sa templo na hindi mo matutulungan. Tanong ni Ye Fan. Kung titignan ng malaking mundo ngayon, 3 lang ang makakapagbigay sa akin ng aking makakaya. Sa pagkakaalam ko, 3 lang, ngunit maliban kung gusto nilang mamatay, hindi sila pupunta sa ikalimang asawa. Tinapik ni Laolin ang balikat ni Ye Fan, kaya, maaari kang umalis ng may kumpiyansa. Medyo nalito si Ye Fan, totoo ba ito? Ang matandang Lin na ito ay manager lang talaga ng Bronze Civilization. Nang hindi na hinintay na magtanong pa si Ye Fan, isang malaking puwersa ng paghila ang muli siyang kinaladkad pabalik. Pagkatapos ng nakakabaliw na space-time roller coaster, bumalik na si Ye Fan sa kanyang Sky Garden. Nagulat si Gu Qing, hinahanap lang niya kung nasaan ang kanyang amo, ngunit nagkaroon ng malaking pagbabago si Ye Fan. Munting Marky, ano ang nangyayari sa iyo? Tumingin si Ye Fan sa paligid at nakitang nawala si Laolin. Shinger, gaano na ako katagal wala? Tanong ni Ye Fan. Umalis. Hindi ka man lang umuwi. Umalis ka na ba? Tanong pabalik ni Gu Qing. Ngumiti si Ye Fan ng mapang-akit, hindi makapaniwala. Sa napakaikling panahon, napunta na siya sa ibang sibilisasyon at nasaksihan ang kalahati nito na nilalamon. Ngunit tulad ng sinabi ni Laolin, siya ay komportable na ngayon sa kaligtasan ng ikalimang asawa. Sa katunayan, ang kanyang presensya o kawalan ay hindi gaanong mahalaga. Pagkasabi noon, hindi agad nakaalis si Ye Fan. Bago umalis, gusto pa rin niyang makilala ang kanyang pamilya at mga kaibigan hanggat maaari at magsama-sama. Kung tutusin, wala na tayo, at hindi natin alam kung kailan tayo muling magkikita. Ang isa pang mahalagang bagay ay umaasa rin siya na mapabuti ang kanyang lakas hanggat maaari sa isang bottleneck period. Lalo na ang pagkaladkad sa paligid na parang manok ng isang agila tulad ng Demon Dragon Emperor, si Ye Fan ay lalong hindi nasisiyahan sa kanyang lakas. Ang huling epiphany sa White Space ay nagbigay kay Ye Fan ng maraming bagong ideya sa kanyang pagsasanay. Kahit na hindi talaga ito sa creation realm, hindi ito malayo. Parang alam kong may plataporma sa langit, pero sa ngayon, hindi ako makalusot sa mga tanikala at makapunta sa mas mataas na antas. Gayunpaman, kung patuloy niyang itinataas ang kanyang sarili at aakyat ng patong-patong, kahit na hindi siya makaakyat, maaari niyang abutin at hawakan ang ilalim ng layer na iyon. To put it bluntly, kahit hindi niya maabot ang creator, dapat man lang ay maabot niya ang pinakamataas na level sa ilalim ng creator. Kailangan lang niyang gamitin ang Chen Kun Transformation, Yuan Jidan, at ang nakakabaliw na sayaw para lalo pang pagbutihin ang kanyang komprehensibong kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang ganitong uri ng pagpapabuti ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paggugol ng oras at lakas, ayaw itong pabayaan ni Ye Fan. Kasabay nito, natutunan din niya mula kay Ling Yue ang ilang pagsasaayos ng pagbuo ng pagsasanay, upang makapagsanay siya ng mahusay kapag pupunta siya sa ibang lugar sa hinaharap. Sa katunayan, dahil naunawaan ni Ye Fan ang kapangyarihan ng oras, kapag siya ay naglilinang ngayon, maaari niyang samantalahin ang pagkakaiba ng oras at lubos na pahabain ang oras ng paglilinang. Sa loob lamang ng ilang buwan, ginamit ni Ye Fan ang pagkakaiba ng oras upang linangin sa loob ng 10,000 taon, at inubos pa ang mga espiritual na material na pills na nakaimbak sa Yantian Ring.
Kung hindi dahil sa hiwalay na katayuan at lakas ni Ye Fan at sa karapatang magsalita, ang Yu Chao clan sa Yantian Ring ay kailangang labanan siya ng husto. Ang ipon ng 12-dosenang henerasyon ay nilamon lahat ni Ye Fan lamang. Ito ang pinakamahal at pinakamatagal na panahon na ginugol ni Ye Fan mula nang sinasadyang maglinang. Ang nagpapasaya sa kanya ay ang malinaw niyang nararamdaman na ang buong komprehensibong lakas ay patuloy na lumalapit sa limitasyon ng kasalukuyang kaharian. Ayon sa pahayag ng sibilisasyong ginto at pilak, ang kanyang 5 katangian ng Star God Compass ay malapit ng mapuno. Ang tanging bagay na ikinalungkot ni Ye Fan ay ang kanyang layunin sa espada, na tila talagang umabot na sa limitasyon. Mula nang naunawaan niya na sinisira ni Wushuang ang lahat gamit ang isang espada, hindi na maisip ni Ye Fan kung paano mapapabuti ang layunin ng kanyang espada. Kung tutusin, lahat ng mga patakaran ay walang kabuluhan sa harap niya. Na talagang sinabi ni Ji Wumeng na ang kanyang sword intent ay hindi pa nagagamit ang tunay na kapangyarihan nito, at si Ye Fan ay medyo nalito. Gayunpaman, naniniwala si Ye Fan na nagawa na niya ang lahat ng gawaing paghahanda na maaaring gawin, at hindi na siya makapaghintay na mahanap ang kinaroroonan ni Su Qingzhou. Umalis sa Yantian Ring, bumalik si Ye Fan sa bahay ni Yun Cheng. Sa gabi, karamihan sa pamilya ay nagkataong nandoon, si Ye Fan ay nakaramdam ng kaunting kalungkutan sa kanyang puso, tutal, malapit na siyang magpaalam sa kanila. Asawa, wala ka sa kaugalian. Magaling, nag-aalangan pa ang lahat kung pupuntahan ka ba sa loob. Nakita ni Nayen Ruzhao si Ye Fan na bumalik, at masayang pumunta sa harapan para batiin siya. Anong mali? Anong nangyari? Tanong ni Ye Fan. Kabanata 3928 binago ang lahat. Ayos lang kami, ngunit ang Tuan Chuan ay medyo magulo, sabi ni Feng Yaoying na may mapait na ngiti. Nilingon ni Ye Fan ang kanyang ulo at nakita na ang kanyang anak na babae ay nakaupo sa sulok ng isang sofa sa formal at maayos na paraan. Hawak ang matabang tigre sa kanyang mga braso, ibinaba niya ang kanyang ulo at mukhang maayos ang ugali. Sa pangkalahatan, kapag ang chubby na babae ay nag-pose ng ganito, siya ay nasa problema. Maraming mga tiyahin ang umupo sa tabi niya at tumingin sa kanya, gustong tumawa ngunit nagpipigil, sinusubukan ang kanilang makakaya upang ilagay sa isang seryosong poster. Napakamot ng ulo si Ye Fan, mukhang malaking bagay ito. Hayaan mong sabihin sa iyo ni Mumo, pagkatapos ng lahat, siya ang namumuno kamakailan, sabi ni Ning Zimo. Mukhang walang magawa si Mumumo at sinabing, brother-in-law, gustong paalisan ng Chenggo Academy si Tuan Chuan. Medyo natigilan si Ye Fan, hindi ba ilang buwan lang ito? Nag-init lang ang puwet, tama. Oo, ngunit sa maikling panahon, ang guro ay nagsuka na ng dugo, na direktang ikinaalarma ng matandang din. Bam-antong hininga si Mumumo. Spit blood. What do you mean? Nagsuka ka ng dugo dahil sa galit. Tanong ni Ye Fan. Umiling si Mumumo, ako ay kinasuhan ng grupo, tumama ang ulo ko sa dibdib at samuka ng dugo. Hindi nakaimik si Ye Fan, at tahimik na tumingin sa malaking ulo ng kanyang anak, ito ay ginamit ang rocket headbutt sa guro. Tuan-tuan, bakit mo nabangga ang guro? Medyo naging seryoso din si Ye Fan. Ang maliit na lalaki ay nagpout at mahinang sinabi, Mr. Chen ay pinagagalitan ako, at sinabi na ang aking mga magulang ay hindi mabuti, ako. Ayoko kay Teacher Chen. Ano ang problema ng aking mga magulang? Nagtataka si Ye Fan. Dahil si Mumo ang palaging namumuno, iniisip ni Teacher Chen na walang pakialam ang mga magulang sa kanyang pag-aaral, at ang kanyang pagtuturo ay napaka-problema. Bam-antong hininga si Feng Yaoying, maaaring medyo malupit magsalita, ngunit iniisip ni Tuan Chuan na pinapagalitan kanya at magaan ang loob. Snow, galit ako. Nakaramdam ng init si Ye Fan sa kanyang puso, ang manika na ito ay anak pa rin, ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng kaunting guilty. Totoo naman na wala akong pakialam sa mga bata. Walang magagawa ang asawa tungkol dito. Kung dadalhin mo ang iyong mga anak araw-araw, sino ang magbabantay sa ikalimang asawa at sino ang makakahanap kay Qingzhou? Sabi ni Nayen Ruzhao. Ngumiti si Ye Fan sa babae, pagkatapos ay lumapit at hinawakan ang ulo ng kanyang anak. Tuan Chuan, sinaktan ka ba ng guro? Umiling ang batang babae. Kung gayon hindi mo maaaring tamaan ang guro ng direkta, igalang ang guro at igalang ang katotohanan. Sa paaralan, kailangan nating maging makatwiran. Bagamat hindi kinaya ni Ye Fan ang ginawang mali sa kanyang anak, sa ganoong pamilya, kung si Tuan Chuan ay naging walang prinsipyo mula pa noong bata pa siya, siya ay magiging maliit na demonyo ng magkahalong mundo. Para sa kapakanan ng kinabukasan ng bata, ayaw ni Ye Fan na maging masyadong spoiled. Okay, sabihin mo kay Dad, bakit ka tinuruan ng teacher? Tanong ni Ye Fan. Napakunot noo si Tuan Chuan saglit bago sinabing, ang quarter-end exam ni Tuan Tuan, hindi ako nakagawa ng maayos. Hindi maganda ang ginawa ko, gaano ba ito kalala? Tanong ulit ni Ye Fan. Hinaplos ni Tuan Chuan ang balahibo ng matabang tigre gamit ang kanyang maliliit na kamay at nanatiling tahimik. Hihi, ang pinakahuli sa buong baitang ng mga bata ay ang ating munting ninuno. Tuwang-tuwa na sabi ni Shi Lanyu sa gilid. Natigilan si Ye Fan, ano? Ang huli. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Ye Fan at sinabing may matigas na ngiti, alam ba nila na anak ko si Tuan Chuan? Bagaman hindi pa ito isinapubliko, pagkatapos ng lahat, may mga pahiwatig na mahahanap. Karamihan sa mga presidente at ginoo ng Chenggo Academy ay alam na ang tungkol dito. Sabi ni Ling Yue.
Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo, anak, ang iyong ama at ako ay may kaunting pagkakakilanlan pa rin, at ako ang numero 1. Hindi ba't exaggerated iyon? Wala akong pakialam, ipaalam mo sa iyong ina, at ang lupa ay mayayanig muli. Biglang nagpasalamat si Yefan na wala si Su Qingzhou, kung hindi ay marahas na nabugbog ang batang babaeng mataba. Bro-in-law, hindi mo ba alam na ang baby natin ay naging little celebrity, sa Chenggo Academy? Tumawa at tumawa si Mumumo, kilala ito bilang wala sa pagsubok, ang unang lugar sa pagkain. Paft, hindi nakapagpigil si Yefan, huminahon siya at nahihirapang nagtanong, dahil ba sa mahinang grado kaya ako kumain ng sobra? Pwede bang mabagal ang grades? Kung kumain ako ng mas marami, mas malaki ang babayaran ko para sa pagkain. Tama, masarap maging simple. Binigyan siya ni Mumumu ng isang puting tingin at sinabing, ang mga magulang at guro ng mga mag-aaral doon ang nakakaramdam na masyadong naaapektuhan ng tuan-chuan ang kapaligiran ng pag-aaral ng akademya. Is it such an exaggeration? Ilang taon na ba ang batang ito? Hindi ba napakalakas ng pressure sa pag-aaral? Sumimangot si Yefan. Brother Yefan, huwag mong sabihin sa akin, ang pagtuturo ng sinaunang akademya na ito ay iba sa kung ano ang naisip natin. Kinuha ni Du Yuner ang ilang textbook ng Tuan Chuan at sinabing, tiningnan ko, itong mga batang ito na kasing edad ni Tuan Chuan, nagsimula na akong mag-aral ng piano, chess, calligraphy at pagpipinta, at kahit komposisyon at tula. Lahat sila ay matuwid. Dahil lahat sila ay mula sa mga sikat na angkan at pamilya, madali para sa mga bata na mabilis na kabisaduhin ang mga pangunahing salita sa pamamagitan ng ilang mga spelling at elixir. Simple halimbawa, ang mga bata doon ay medyo maagang umunlad, kadalasan sa kanilang kabataan, tulad ng mga estudyante sa kolehiyo sa ating planeta. Sa kasamaang palad, hindi pa sistematikong pinag-aralan ni Tuan Chuan ang mga ito, at hindi siya interesado sa kultural na klase na ito, kaya't ang mga marka ay hindi makakasabay. Sinabi ni Du Yuner nang may damdamin, naging guro din ako, at naiintindihan ko pa rin ang mga iniisip ng mga nasa akademya. Napakahirap na magkaroon ng isang maverick na estudyante sa klase. Tiningnan ni Yefan ang mga aklat-aralin, na karaniwang panitikan at sining. Ngunit ito rin ang pangunahing halaga ng pag-iral ng akademya sa sibilisasyong paglilinang. Paglilinang, kasanayan sa pakikipaglaban, at iba pa. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang paraan, at para sa publiko, mayroon ding Kyushu Academy. Mahirap umunlad at magpatuloy ang sibilisasyon kung puwersa lamang ang binibigyang pansin, kaya natural na may halaga ang akademya. Ito ang dahilan kung bakit, karamihan sa mga estudyante ng Chenggo Academy ay naging mga pangunahing tagapamahala ng angkan. Sa totoo lang, hindi gustong matutunan ni Tuan Chuan ang mga kaalamang pangkultura na ito, at hindi ito para sa 1 o 2 araw. Noong narito si Qingzhou, pinipilit niya siyang matuto. Ngayong wala na si Qingzhou, wala nang pakialam ang mga magulang dito, itong babaeng ito huwag ka nang mag-alala, walang magawang sabi ni Feng Yaoying. Sa tingin ko malaking bagay na humingi ng pribadong tutor kay Tuan Chuan, o ipadala siya sa lugar ni Yun Yao para direktang magsanay bilang scientist, hindi ba mas mabuti kaysa sa pagbabasa ng mga maaasim na tula na ito? Naiinis na sabi ni Xiao Ziner. Ate, hindi yan ang sinabi ko. Ang pag-aaral ay isang mahalagang yugto ng paglaki ng isang tao. Kung makakapag-aral ka ng maayos, ito ay magiging lubhang kapakipakinabang para sa Tuan Chuan sa buong buhay niya. Kung makaligtaan mo ito, hindi ka nababalik, sabi ni Du Yuner. Tama si Yuner, ang aming pamilya ay nasa isang espesyal na sitwasyon, kailangan ni Tuan Chuan na makilala ang ilang mga ordinaryong kapantay, na mabuti rin para sa kanya, sabi ni Feng Yaoying. Nag-isip sandali si Yefan pagkatapos makinig sa talakayan ng kababaihan. Mumo, mula sa akademya, dapat bang tanggalin si Tuan Tuan? Walang puwang para sa negosasyon. Nag-alinlangan si Mumumu bago sinabing, hindi naman, ngunit hiniling ng akademya sa mga magulang na pagsamahin si Tuan Chuan para humingi ng tawad kay Teacher Chen. At ang buong akademya ay nagpahayag ng kritisismo at edukasyon. Mga magulang. Ngumiti si Yefan, ibig sabihin, gusto mo akong pumunta. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng mga batang babae ay medyo hindi natural. Hindi napigilan ni Guqing na mapamura, maraming mukha ang akademya na iyon, at ang buong akademya ay nagulat, hindi ba't hayaan lamang ang Diyos ng espada na humingi ng tawad sa publiko? Guro, bakit hindi pumunta ang mga katulong at palitan ng lahat ng mga guro ng akademya? Tama, malamig na kumikislap ang mga mata ng Candlelight. Kabanata 3929 hindi maihahambing. Sumasang-ayon ako dito, maaari kong hayaan silang makuha si Gu, at lahat sila ay mamatay ng hindi inaasahan. Excited na sabi ni Shilanyo. Nagmamadaling iwinagayway ni Yefan ang kanyang kamay, huwag kang masyadong mapangahas. Ang aking anak na babae ay nagsuka ng dugo matapos tamaan ang kanyang guro. Normal para sa isang anak na babae na humingi ng tawad sa kanyang ama. Asawa, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Humihingi ng tawad ang Chenggo Academy, tama man o mali, hindi maliit ang epekto, sabi ni Feng Qinglan na nakakunot ang noo. Oo, kinakatawan mo ang rurok ng kapangyarihan ng tao, at iniyuko mo ang iyong ulo sa akademya. Ang sangkatauhan ay tinatayang marunong bumasa at sumulat, sabi ni Xiao Waiso. Ngumiti si Yefan at tumingin kay Tuan Chuan, anak, may tinanong si tatay sa iyo, dapat mong sagutin ito ng seryoso at huwag magsinungaling. Masunuri namang tumanggaw si Tuan Chuan.
Hindi iniisip ni Dad na kailangan mong pumunta sa akademya para maging mabuting bata. Gayunpaman, kailangan ang pag-aaral. Kung talagang ayaw mo sa akademya, kukuha si tatay ng tutor para sa iyo. So, sa wakas tinanong ka ni Dad, gusto mo pa bang pumunta sa akademya? Hinusot ni Tuan Chun ang kanyang mga mata at bamulong, gusto. Mas malakas, sabi ni Ye Fan. Isipin. Sigaw ni Tuan Chun sa maliit na boses. Ipinakita ni Ye Fan ang nasisiyahang ngiti ng kanyang matandang ama. Tama, alam ko na dapat motivated ang anak ko. Actually, gusto ni Tuan Chun na mag-aral, di ba? Same time na tumanggo si Tuan Chun, Tay, masarap ang maliliit na cake sa cafeteria ng akademya. Ngayon, sa ilalim ng malakas na dissuasion at proteksyon ng mga batang babae, ang maliit na batang babae sa wakas ay hindi natalo. Matapos huminahon ang eksena, iminungkahi ni Mumumo, bro-in-law, sa katunayan, ang Chenggo Academy ay magsasagawa ng Wengsin meeting, bukas. Ito ay isang malakihang kaganapan na dinaluhan ng mga kilalang alumni at malalaking figure, pangunahin ng mga eksibisyon ng mga akdang pampanitikan at mga talumpati ng ilang iskolar sa universidad. Kung pupunta ka doon bukas, kahit na makilala ka, hindi ito masyadong biglaan. Walang pakialam si Ye Fan. Sinabi, kung ikaw ay kinikilala, makikilala mo ito, at dapat kang pumunta doon. Sa anumang kaso, dahil gusto pa rin ni Tuan Chun na mag-aral, walang pagpipilian si Ye Fan kundi samahan ang kanyang anak sa akademya bilang magulang. Sa katunayan, naramdaman ni Ye Fan na dapat siyang pumunta doon. Pagkatapos ng lahat, malapit na siyang pupunta sa malayo. Bago ako umalis, tumingin ako sa paaralan kung saan nag-aaral ang aking anak na babae, at mayroon akong ilalim na linya sa aking puso at mas nakaramdam ako ng kagaanan. Wolong Valley, Chenggo Academy. Isang elegante at hindi marangya-bayukyong building ang power center ng akademya, at lahat ng mga guro ay nagtatrabaho dito. Ito ay nangyari na ang araw ng pulong ng Wenshin, at ang lahat ng mga pangunahing miyembro ng guro ng akademya ay nagpupulong sa conference hall sa gusali. Mr. Chen Bowen, bakit ka nandito? Kumusta? Pumasok ang isang maamo, guwapo, nasa katanghaliang gulang na Ginoo na may suot na bilog na rimmed na salamin at madilim na asol na damit. Itinulak ni Chen Bowen ang kanyang salamin, malamig ang kanyang mukha, medyo maliit na sugat lang, ayos na. Nabalitaan kong tinamaan ka ng Ye Tuan Chun na iyon at tumalsik ang 7 talampakan ng dugo sa lugar. Ganon na ba talaga ka-exaggerated? Daan. Mapapatunayan ko na ang maliit na lalaki na iyon ay may maraming malupit na puwersa, ang isang babaeng guro ay nakangisi. Kung tutusin, siya ang numero 1 dinner ng Chenggo Academy namin. Pagkatapos kumain ng marami, lagi akong may lakas. Nang marinig ang isang grupo ng mga guro na nagbibiruan, lalong naging pangit ang mukha ni Chen Bowen. Isang bastos at mayabang na babae na hindi man lang naiintindihan ang mga pangunahing kaalaman sa paggalang sa mga guro at Taoismo, at karapat-dapat na maging estudyante ng ating Chenggo Academy. Naiinis na sinabi ni Chen Bowen, lahat, kung nangyari sa inyo ang ganitong bagay, tatawanan mo pa ba ito ng ganito? Mr. Chen, hindi naman kailangang magseryoso, di ba? Si Buddha ang galit na galit. Isang bata na napag-alitan ng husto at sinabing hindi ang kanyang mga magulang ang natural na masisiraan ng loob. Ano bang masama kung turuan ko siya? Nag-countdown ang buong school una, simula ng school year, na wala ang mga magulang ko, hindi lang tanga, pati na rin walang hiya. Sumimangot ang magaspang na lalaking guro, paano napunta ang mga magulang ni Ye Tuan Chun sa akademya? Teacher Chen, huwag mong sabihin, hindi mo siya kilala. Hindi ba siya ang anak ng Diyos ng Espada? Paano ang Sword God? Sa mata ng ating mga tagapagturo, magulang lang siya ng estudyante. Hindi ako kwalipikadong ituro sa kanya ng espada, ngunit hindi siya kwalipikadong turuan ang mga bata. Pagmamalaki ni Chen Bowen. Nakahinga ng maluwag ang isang grupo ng mga gurong naruroon, ang tapang talaga ng lalaking ito. Ngunit may mga tumanggo bilang papuri. Tulad ng inaasahan kay Mr. Chen, siya ay matuwid, siya ay isang modelo para sa aking henerasyon. Hindi na kailangang yumukod sa Sword God. Siya ay kamangha-mangha, ngunit marami pang talentong nalilinang ng ating akademya. Kung wala ang ating Chenggo Academy, walang sa kasalukuyang maunlad na mundo ng sangkatauhan, kung tutuusin, umaasa din ang Sword God sa mga talentong nililinang natin upang pamahalaan ang alyansa ng tao. Buong pagmamalaking sinabi ni Chen Bowen, lahat, kultura ang ugat ng isang lahi, at ako ay nagtuturo sa mga tao, ito ay lahi ng tao. Cornerstone. Huwag maliitin ang iyong sarili. Ako, si Chen Bowen, ay nagbabasa ng aklat ng mga pantas at pantas mula pa noong bata pa ako, at kinikilala ko lamang ang matuwid na paraan ng mundo, hindi ang anumang mga Diyos ng espada. Na si Ye Tuan Chun ay masama at ng ahas na salakayin ng guro sa publiko. Kung hindi sila dumating para seryosong humingi ng tawad, tiyak na ipapatalsik ko si Ye Tuan Chun sa Chenggo Academy. Ang mga pagbabago sa buhay ay nagmula sa pintuan. Mr. Chen, maganda ang sinabi mo. Pumasok ang isang matandang lalaki na may puting mga templo, masigla, at nakasuot ng purple na brocade na roba. Ito ang lubos na iginagalang na dekano ng Chenggo Academy, si Zhu Yunshen. Hello, Dean. Isang grupo ng mga ginoo sa akademya ang bumati sa isa't isa sa maayos na paraan. Sinabi ni Zhu Yun sa malalim na boses, ang mga mag-aaral ng aming Chenggo Academy ay karamihan ay mula sa sikat na maharlikang pamilya, at ang kanilang mga magulang at matatanda ay may hindi pangkaraniwang mga pinagmulan.
Kahit na sila ay mga anak na babae ng Sword God, dapat natin silang tretuhin ng pantay-pantay, at huwag akong pakialaman dahil sa ilang mga dayuhang bagay. Ang gawaing pagtuturo. Ang malakas na sumang-ayon ang mga ginoo, oo, din. Nandito rin ang lahat Xiao. Natuwa ang lahat nang makita nila na sa likod ni Zhu Yunshen, may isang matikas at gwapong lalaki. Lalo na ang ilang babaeng ginoo, nang makita nila ang lalaking ito, lalo silang nahihiya at humanga. Ngumiti din ang lalaking may apelyidong Xiao at sinabi sa oras na ito, narinig ko lang ito sa labas ng pinto. Si Teacher Chen ay talagang modelo para sa mga guro at Taoismo, at hinahangaan ito ni Ting Shu. Ang huwaran ng isang iskolar. Si Bowen ay sumusunod lamang sa tungkulin ng isang guro. Lahat Xiao. Baka ito si Mr. Xiao Ting Shu. Ang guro, nakakapasok lang sa trabaho, ay nagtatakang nagtanong sa mga tao sa paligid niya. Hindi ba? Isa sa mga pinagmamalaki na alagad ng dekano, at ang pinuno ng nakababatang henerasyon sa mundo ng panitikan ng Kyushu ngayon. Ilang mga tula ng Honghuang Shishen ang isinalin at ipinaliwanag ni Xiao sa lahat, na may mataas na kakayahan sa panitikan. Iilan lamang ang mga tao sa mundo. Nga pala, ang bunsong anak ni Xiao Tong ang una sa junior class. No wonder, walang aso ang ama ng tigre. Oo, kumpara kay Xiao lahat, Sword God's daughter. Sai. Kung tutuusin, ang isa ay isang martial artist, at ang isa ay isang literary master. Sa mga tuntunin ng panloob na paglilinang, walang paghahambing. Ang mga guro ay umiling ng sarilinan at bamantong hininga. Nang marinig ang mga pag-uusap na ito, ang mga mata ni Xiao Tingshu ay kumislap sa pagmamalaki. Sa sandaling ito, isang katulong ang tumakbo at nagulat kay Zhu Yunshen. President, nandito na si Dean Emperor. Wen Xinhui, ano ang nakakagulat sa pagbabalik ng emperador? Walang pakialam na sabi ni Zhu Yun. Sinabi ni President Emperor na nandito rin si Sword God at gustong makipag-chat sa inyo ni Teacher Chen. Medyo kinakabahan ang boses ng assistant. Kabanata 3930 ngunit ito ay walang galang. Narito ang Diyos ng Espada. Ang Sword God ay personal na dumating sa akademya. Biglaan. Sumabog ang conference room, at karamihan sa mga guro ay nasa sabik. Sa katunayan, ang pagkaalam na si Tuan Chuan ay anak ng espada ng Diyos ay lihim na inaasam ito ng maraming tao. Ngunit alam din nila na ang Diyos ng espada ay napakataas, at kakaunti ang pag-asa na makita siya. Sa hindi inaasahan, talagang naghihintay. Natigilan din sina Xiao Tingshu at Chen Bowen, nakasimangot ang una, habang kinakabahan naman ang huli. Katahimikan. Malalim na saway ni Zhu Yun, anong klaseng kagandahang loob. Matapos patahimikin ang eksena, mahinang sinabi ni Din Zhu, pumunta ka, sabihin mo sa emperador, magkakaroon ako ng meeting, at pagkatapos magsimula ang Wenshin meeting, natural na hahayaan ko silang makita. Ha! Natigilan ang katulong. Ano? Hindi naintindihan. Bumaba ang tono ni Zhu Yun. President, hayaan ang Sword God na maghintay. Kaunti pa ba? Nataranta rin ang ilang guro. Ito ang Chenggu Academy, hindi ang palasyo ng kanyang Sword God. Naghihintay ako para sa Wenshin meeting. Ito ang totoong negosyo. Kung gusto niya tayong makita, natural na maghihintay siya para matapos natin ang negosyo. Walang choice ang assistant kundi magmukhang hindi mapalagay. Tumakbo pababa. Sa lounge ng Chonglo, nakaupo at umiinom ng tsa sina Dizigi at Ye Fan. Pinanood ni Dizigi si Tuan Chuan na nakaupo sa kondongan ng kanyang ama, kumakain ng tsokolate, at kumakain na parang tabi cat, ang kanyang mga mata ay medyo mapagmahal. Gusto mo ba? Dean Emperor, dapat kaya mong mag-isa ng ilan, di ba? Pang-aasar ni Ye Fan. Naughty, umiling si Emperor Ziggy, kung hindi dahil sa Wenshin Club, isa itong engranding kaganapan sa sangkatauhan, at ang aking guro ang namuno dito, wala akong oras para samahan ka sa pag-inom ng tsa dito. Ngumiti si Ye Fan, sa pagkakataong ito, guguluhin ko ang emperador. Bueno, ito ang unang beses ko rito, kaya hindi ako pamilyar. Ayos lang, nasa daan pa lang, kasama ko, dapat magbigay si Din Zog ng 3 puntos ng manipis na pansit, bumalik ang emperador. Ang katulong ay tumakbo sa lounge sa oras na ito. Lord Sword God, Dean Emperor, I'm so sorry. Dean and Teacher Chen, kailangan muna nating magkaroon ng preparatory meeting. Wala tayong oras para makita ang dalawa. Sila. Sabi mo, ang Diyos ng Espada ba ang dumating sa kanila? Siyempre. Pero sinabi ng Dean na sa Chenggu Academy, si Wenzin ang magiging top priority, maghintay muna ang dalawa. Halos hindi marinig ang boses ng katulong, at bumuhos ang malamig na pawis. Sumimangot si Dizigi, medyo pangit ang mukha. Walang pakialam si Ye Fan, tinapik niya si Dizigi. Sa balikat, kalimutan mo na, bigla tayong dumating, mag-meeting muna sila. Napabuntong hininga si Dizigi at sinabing, hindi ito first come na issue, malinaw na, sa kalagitnaan ng pangungusap, medyo mahirap pag-usapan si Dizigi. Bumaba ka sa kabayo, hindi ba? Si Dizigi ay tumingin kay Ye Fan nang hindi inaasahan, hindi ka galit. Kung hindi ka nasisiyahan, dumiretso ka, mayroon kang ganitong kwalifikasyon. Kwalipikado, ngunit hindi kailangan, tumingin si Ye Fan sa anak na babae na nasa harapan niya at sinabing, masayang-masaya ako sa aking anak, bakit mo kailangang mag-abala sa mga taong iyon? Ang emperador ay natigilan sandali, at agad na bamantong hininga, ang iyong kaharian, hindi ako kasing galing ng
Hindi sumang-ayon si Ye Fan, sa tingin niya ay wala lang, siya ay isang eskrimador, hindi isang tulisan, walang dahilan para hayaan siya ng mga tao na gawin ang lahat. Tsaka this time, teacher na talaga ang bumugbog sa teacher, at medyo nagkamali sila. Nga pala, ngayon ko lang nakita na maraming tao sa labas. Mukhang maganda ang ginanap nitong Wenshin meeting. Tumango si Emperor Ziggy, oo, maaari itong ituring na isa sa mga nangungunang literary event sa Kyushu. Ito ay may kaugnayan din sa katayuan ng Chengo Academy. Ilang taon na ang nakalipas, dahil sa digmaan sa mga demonyo at Hongmeng, ang mundo ay hindi mapayapa. Natural, hindi ito gumana. Ngayong mapayapa at maunlad na ang mundo, umunlad muli ang kulturang mundo, at natural na mas maraming tao ang pupunta sa Wenshin Club na ito. Nang sabihin niya ito, medyo nena si Emperor Ziggy. Sa pag-uusapan, ikaw na ang baalang magbagong muli at muli kong magpapatuloy ang Wenshin Club at mapangalagaan ang Chengo Academy. Nalilito talaga ang teacher ko. Sa harap mo, anong klaseng light rati ang nagpapanggap na aloof? Tumawa si Ye Fan. Sabi, President, hindi lang ito ang aking kredito, hindi ko nalang banggitin, bakit ka nagagalit para sa akin? Tulad ng kasabihan, si Taiping ay isang general, at ang general ay bawal makita si Taiping. Kaya kung surviving, nakikita ang mundo sa kapayapaan, medyo kontento na ako. Sabi ni Ye Fan, binuhat si Tuan Chuan, tumayo at nagplanong mamasyal sa Chonglo. Nang bumalik ang emperador, sumunod siya. Nakita ni Ye Fan na maraming larawan at pagpapakilala ng mga kilalang tao sa kolong ng propaganda sa hindi kalayuan. Lahat ito ay mga literati, at karaniwang hindi sila kilala ni Ye Fan. Ang iilan lamang, sina Emperor Ziggy at Xiao Qingshan, ay mga sikat na powerhouse na nag-aral dito. Gayunpaman, dahil ang antas ng akademiko ay hindi sapat, ang tatlong ganap ay ang pagkakasunod-sunod lamang ng buntot ng crane. Nang maglakad siya papunta sa isang propaganda column sa harapan, nakakita si Ye Fan ng mukha na parang pamilyar. Nagtaka si Emperor Ziggy, bakit, kilala mo siya? Walang kwenta, minsan ko na itong nakita, baka nagkakamali ako, nakangiting sabi ni Ye Fan. Ang mga tao dito ay ang lahat ng nangungunang mga pinuno ng literatura at mga autoridad sa akademya sa mundo, ngunit dapat silang walang kinalaman sa iyo, nakangiting sabi ni Ziggy. Sa tingin ko rin. Nagsasalita si Ye Fan nang bigla niyang makita ang isang grupo ng mga tao na tila lumabas sa gate ng Chonglo. Presidente Zug. Nakilala ni Ziggy ang matanda na nangunguna at agad na tumawag. Huminto ng malalim si Zug Yun at tumingin sa likod. Dose-dose ng guro mula sa akademya ang nakakita din kina Ziggy at Ye Fan na nakahawak sa bata sa tabi niya. Diyos ng espada. Sa sandaling may sumigaw, binigyan siya ni Zug Yun ng matalim na titig. Isang grupo ng mga ginoo ang biglang tumahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Ye Fan. Dean, saan ka pupunta? Lord Sword God, gusto kong makausap kayo ni Teacher Chen Bowen tungkol sa isang bagay, tanong ni Ziggy na nakakunot ang noo. Madilim ang ekspresyon ni Chen Bowen, ngunit tumuwid siya at tumayo sa likod ni Zug Yunshen. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zug Yunshen, at sinabing, kayong dalawa, paumanhin sa kakulangan ng pag-uulat. Ngayon sa pulong ng Wenshin, ang matandang ito ay babatiin ng mga pinuno ng iba't ibang literary circle. Kung hindi ito naaayawan ng Sword God, bakit hindi kayo sumama sa Wenshin meeting? Pagdating natin sa meeting, anong problema, linawin natin. Bumalik ang emperador at nagsabi, Presidente, ang Diyos ng Espada ay may lahat ng pagkakataon na pumunta rito ng personal para sa kapakanan ng bata at maghintay. Sa loob ng mahabang panahon, ito ay napakatapat. Ang Sword God ay nasa isang hiwalay na posisyon, kung kami ay nakasakit, mangyaring patawarin mo ako, ngunit ang pagbubukas ng Wenshin Conference ay magsisimula na, ang matandang ito ay talagang kulang sa kasanayan, sabi ni Zug Yun na may malalim ng ngiti. Dean, hindi ka libre, paano si Teacher Chen? Si Mr. Chen ay ang taong namamahala sa antas ng mga bata sa aking akademya, at magbibigay din siya ng talumpati sa Wenshin Club. Medyo naiinis si Emperor Ziggy, gusto talaga nitong mga matandang ito ang kanilang katanyagan at kamatayan. Presidente, binibigyang diin mo ang pagdiriwang ng kasikatan, ngunit sa pagkakataong ito ay medyo sobra na. Pinigilan siya ni Ye Fan bago siya makapagpatuloy. Hindi bale, pumunta ako para makita ang Wenshin Club. Dahil inimbitahan ako ni President Zug, magiging walang galang ako, nakangiting sabi ni Ye Fan. Nang makita si Ye Fan na nakayuko ang kanyang ulo, nagpakita si Zug Yun ng isang bakas ng pagmamataas sa kanyang malalalim na kilay, at si Chen Bowen, na nasa kanyang likuran, ay nakahinga rin ng maluwag, at ang kanyang baywang ay umayos ng husto. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.